Karagdagang pahayag ni Senator Amy Marcos sumaganap ngayong araw dyan sa Senado. Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Zubiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene kaagad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kami iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin doon sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan, dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, tagbukaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Wag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Anong naramdaman nyo? Ano na rin yung putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi syempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa-senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa. Mga information po NBI and kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi lang po NBI. Lahat, nakakatuwa naman kasi sila. Lahat naman sila nagde-deny. Sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader, kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Panawagan? Hindi ko na maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Wala na respeto, Senator, no? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya ano ba ito? Flood control na ulit? Kakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa
amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Opo, yan po naging pahayag mga partner ni Senator Amy Marcos, Boss D, Jason, Doc Lorraine. Para ang tanong doon, ba't na pag-alis ng ilang mga senador, nagkaroon agad ng barilan? At pinagsusuot pa daw ng bulletproof vest si Amy. Oo. So alam na ba nila to bago mangyari ito? Dinideny ng NBI na nandoon sila, pero ito, kakasabi lang na merong isang NBI na bumalik at kinuha yung kanyang gamit. At nagbanggit pa ng pangalan ng kanyang boss. Mas maganda siguro unahan ni Doc Lorraine. Ano ba yung mga nakita mo ron? Napansin mong kakaiba? Kasi may putasan ng dingding na nagaganap eh. Grabe. Natatandaan Pattern. natin ha. O, wala ring paalam. Hinukay yung JMC. Ito naman, walang paalam sa Senado. Binabakbak yung kanilang dingding. Parang ang umuulit yung KOJC sa ating lahat, 'di ba? Alam natin yung pakiramdam na 'yan, no? Talagang walang paalam with impunity, no? Walang batas-batas, no? 'Di ba si Torre noon? Walang batas, wala siyang pake, no? Tsaka very arrogant na at saka ganun din marami na namang pulis, etc., 'di ba? Tapos walang yan. Walang yang Nick Torre han. 'Di ba? Pero yung kagandahan nga dito, mga senador ito, tayo noon wala tayong kalaban-laban, 'di ba? Kasi talagang inalipusta, minamatay pa nga sa KOJC. Tapos 'yun, inamin ba ni Bongbong Marcos? Hindi, sinabi niya wala ngang baril daw. Biro mo 'yon, 'di ba? So, again, no, who's going to trust Matibag? Has he done anything para pagkatiwalaan natin? Yung mukha na lang niya eh, 'di ba? Mukha na lang niya. Tsaka nakita niyo, ubod ng yabang, 'di ba? Ito yung sinasabi ko na trust is of great pragmatic value sa isang gobyerno. Pero ang trust rating ng gobyernong ito ay bagsak. Kasi nga, isa na siyang, sa pananaw ko, no, sa nakikita ko, para na siyang criminal syndicate na lahat sila, yan, kasama yung Matibag na yan, na napaka-abusado. Ang ginagawa lang nila ay para pagtakpan si Bongbong Marcos, kasi si Bongbong Marcos ang mastermind ng flood control. Lahat ito dikit-dikit sa flood control, sa impeachment ng Vice President para siya tumagal pa sa pwesto, etc., etc. So it is all, everything. Kaya nga, madness. What's happening to our country is madness. Why? Because the leader is himself insane. No, so what we're seeing right now is like an insane asylum. Wala nang batas. Wala na. Tingnan mo itong mga ito. May mga baril pa na ganyan sa loob ng Senado. Pero swerte, kasi Senado yan. Isipin mo kung bahay yan ng ordinaryong tao, kayang-kaya nilang gawin, 'di ba? At malamang ginawa na nila. Nakita niyo ba yung video, si Matibag, sinabi niya, ipadampot mo yan. Biro mo yon, yung sinisigawan siya nung crowd. Eh yun lang ang meron tayo, boses lang. Yun ang intindi namin noon kay PRRD. Tsaka yun dapat ang intindi mo, Matibag. No, na ang NBI may baril, may resources, may poder. Lahat yan meron pang basbas ni Bongbong Marcos. Ang tao, salita lang, boses lang. At ang sinabi ng Supreme Court, hindi bawal na murahin ka, Matibag. Kahit nga yung PI, pwede yun eh. 'Di ba? Kasi yun lang ang meron tayo. At saka alam mo, pag ikaw isang lingkod bayan, yakapin mo lahat yun. Kasi that's part of what you signed up for. No? So, yan, walang tiwala. No? Opo. Tsaka ang lalim mga partners, no, ng mga binitawan na clue ni Senator